Hello po mga kababayan, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin near sulat po sa atin ni Joseph, no? Yan po ang kanyang yung kanyang username at ay gusto niya, nagtatanong po siya kung, paano daw makakuha pa ba siya ng, pre-patent dito sa NCR, dito sa Metro Manila particularly. Kasi po, siyempre dito sa Metro Manila po talaga pong, very, highly urbanized po ang, ah, ang lugar nito 'no. At, mahihirapan na daw totoo 'yun 'no, mahirapan na halos siguro ay mahirap ng makakuha ng lote o ng lupa dito sa NCR. At hindi lang siguro sa NCR, kahit na po sa mga highly urbanized cities na makapag-apply pa o makakuha ng pre-patent. Pero ang tanong naman niya ngayon is, possible pa ba na makakuha ng pre-patent na, dito sa NCR o sa Metro Manila? Kung pag-usapan lang natin ang possibility, very possible po 'no, kasi meron pa rin po mga painilan diyan ng mga lupa dito sa NCR na wala pa pong titulo 'no. At saka siyempre ang importante lang diyan, basta yung lupang iyan ay kailangan ay classified as A&D or alienable and disposable land. So, siyempre ang isa sa requirements diyan kasi siyempre you are in possession of that property. So, paano 'yun, kung hindi ka naman nakaposisyon sa property dahil puno na nga ng occupants yung karamihan dito sa NCR 'no, halos kung meron mang bakanting lote 'yan, may nagmamay-ari po 'yan 'no, may titulo. So, medyo challenge 'no malaking challenge kung makakuha ka pa ng property na hindi titulado at walang nagmamay-ari dito sa NCR. So meron bang chance? Meron pa rin po. Well, una, you have to do your homework, mag-research po kayo 'no, tingnan po ninyo do'n sa record ng, DENR kung alin ba dito yung area na wala pang may mga titulo. Pero kahit na walang titulo po 'yan, ay sigurado po 'yan na may mga occupants po 'yan. Kaya dito sa Metro Manila, NCR or sa mga highly urbanized cities, hindi po unusual na makakita po tayo ng mga tinatawag nating informal settlers or squatters 'no, because, yun nga po 'no, ay halos lahat ay okupado na. In fact, marami pong mga homeless 'no, sila ay nasa kalye na lang tumitira 'no, sa tabi ng ilog, okey. So, isang challenge po, but may paraan ba? Meron po. Ang gagawin po ninyo, kung meron po kayong sa inyong barangay halimbawa, meron bang diyang gustong ibenta yung kanyang rights doon sa lupang iyon, matagal na rin siyang occupants do'n, you can buy yung rights niya 'no, or kaya pinamanahan kayo ng inyong magulang o meron nag-donate sa inyo ng isang property ah, na hindi pa titulado, okey? So yan po mga isang, avenues na para po, makapag-apply po kayo o makakuha kayo ng pre-patent o pre-land, sabi nga tawag niya ito pre-land dito po sa NCR. So yes, there is still a chance 'no. So kung hindi na kasi sabi nga nito, you are not in possession now kasi, halos, wala ng, bakanting lupa rito sa NCR. So there's a chance, sabi nga natin, maghanap po kayo ng, bona fide resident dun sa barangay at gusto po niyang ibenta yung kanyang rights o yung claim niya. So 'pag mayroong gano'n po, bilhin po ninyo. But before you do that, siyempre as usual, exercise due diligence. Ang ibig sabihin niyan, iba yung pong pag-iingat, iba yung pagsaliksik 'no, kung talaga bang, yung inyong bibilhan na tao na yung claimant dito ay siya ba'y legit ba siya, nandun ba siya sa inyong barangay 'no? Siya ba'y maituturing na siya ba'y nandiyan na for at least 10 years in the concept of an owner 'no? At hindi lang talaga niya napatituluhan ito at of course classified as A&D yung lupa. Well, there is the chance na maaring makuha ninyo ito at mapatituluhan ninyo ito. So just be sure 'no, na kumpleto po kayo sa mga
sa mga due diligence work. So, siyempre, makipag-ugnayan kayo sa DENR and then alamin niyo kung anong status ng nasabing property. Kasi for all you know, yung lupa na inyong bibilhin o yung rights nito ay may mga claimants din po yan. O kaya ay mayroon pong asunto po dyan. No? Halimbawa, yung mga heirs, maaring for all you know, yung mga heirs hindi nagkakasundo, ay naglaban-laban sila. So, masalimuot po yan. O kaya ay may kaso yung lupang yan. O kaya is under attachment po yan sa korte, may lispendence o may adverse claim. So, yun po ang inyong titingnan kung sakali mang gusto ninyong bumili ang lupa. In fact, this holds true kahit na kayo ay magpapatitulo o hindi. Kung bibili ka ng lupa, lagi natin tandaan is always exercise due diligence. Tingnan ninyong mabuti, ocular inspection, ito bang lupang ito ay ang nakatira doon, i-check nyo sa barangay, yung bang gustong magbenta sa inyo. Sila ba talaga yung legit na claimant dito sa lupang ito? At wala ba itong kaso? Wala bang adverse claim? O ito ba hindi subject to attachment? No? So yan ang mga basic requirements na dapat po ninyong tatandaan, no? Bago po kayo talagang tumalon at bibilhin yung property na yan. Of course, siyempre you have to comply also with the basic requirements. No? Check ninyo kung ito ba ay may tax declaration certificate, bayad ba ang mga taxes po nito, amilyar nito, wala bang arrears. Okay? And then, of course, kuha kayo ng certificate sa barangay na yung occupant na yan is there for at least 10 years and the concept of an owner. Nandyan siya, o hindi man nakasampung taon siya, but yung predecessors and interest niya. In short, yung kanyang hinalilihan ay pag pinagdugtong mo yung possession nila at saka yung kanilang pinanggalingan, pag pinagdugtong mo ito, lampas na siya ng 10 years. Okay? So, in this case, may basihan po, no? Kahit paano ang inyong mag-decide ka na bilhin po yung property. So, and then, siyempre, meron kayong kasulatan, importante po yan, na notaryado. And of course, bago kayo pumirma, i-check nyo muna, i-double check nyo muna sa DENR kung wala bang ibang claimants doon sa lupa, wala bang adverse claim doon. Kasi kung meron, ay sakit po sa ulo niyo yan. So, maaaring yung claimant na yun, meron silang better right doon sa pagbibilhan ninyo ng nasabing rights, no, doon sa nasabing lupa. So, exercise due diligence, no? And of course, basic po yan, nabisita ba ninyo yung property? Ito ba hindi binabaha? What about the peace and order situation, condition? Kasi kung NCR po yan, for all you know, baka nasa looban po yan. Na sa looban, wala po kayong halos madaanan, kundi daan ng tao lang. So, minsan paano kayo mag-construct ng bahay o kaya nagkaroon ng sunog o wala mo lang access ang bumbero doon o ambulansya. So, yan ang mga factors po na dapat ninyong i-consider. No? Hindi lang ibig sabihin, basta lang makakuha ka ng lupa, may claimant dyan, yung palang lupa niyan, hindi naman pala accessible. No? Walang right of way. No? So, marami po mga issue doon, binabaha. No? At yung peace and order situation, meron din problema. Kasi meron tayong mga karanasan dyan, no? Yung gusto magpa-survey ng lupa, okay? Nasa looban. Ayaw silang papasukin nung mga tao doon, hinaharangan yung geodetic engineer. Paano sila makapag-survey? So, yan ay maganda tingnan. Halimbawa, pagpunta ka sa opisina ng si DENR, isang developer, tingnan nyo yung mapa nila, wow, maganda. Pero pag nagkaroon ka ng ocular inspection, ibang usapan na yun. At dito makikita yung reality na whether or not tama ba yung decision na bibilhin po nyo ang property na yan. So, walang kapalit sa due diligence o iba yung pag-iingat. So, I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Joseph, no? So, possibility na magkaroon title sa NCR, kung possibility lang, yes, but you have to really exert
due diligence, no? And of course, malaking trabaho po 'yan, no, para po sigurado na, wala pong sa pagsisisi pagdating po sa pagdating po ng balang araw. So, bye for now and I hope na bigyan natin ng, katugunan ang tanong sa atin ni Joseph. Oh, by the way, ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, sa ating Facebook account, no, at, you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan 'pag ako po'y hihirit po sa inyo ng isang click lang po, isang subscribe, share, and like. And upang sa gano'n po ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma ma ma-share po natin 'no, sa ating mga kabayan, kaibigan ninyo o relatives po ninyo, mga pinag-usapan po natin 'no. May kinalaman po sa ating mga batas po natin na maaaring one way or the other makakaapekto din 'yan o mayroon pong relevance or bearing po 'no, sa ating mga kababayan. Sabi nga natin lagi 'di ba, lamang na ang may alam sa batas. So bye for now and of course, oh by the way, kung hindi niyo pa na-click yung notification bell, paki-click po 'no, upang sa gano'n 'pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na episode. Bye for now and I hope to see you again in the next video. Bye.